Ngayong araw nga ay maaga nga akong nagising dahil nga marami akong mga dapat gawin. Dahil dito sa amin sa Canada is ngayon pa nga lang yung December 24. Kaya naman nga ito nga't niready ko na nga yung mga ihahanda nga namin para mamayang gabi sa aming Noche Buena. At ang kala ko nga is hindi na nga ako makakapag-buko salad. Dahil yung nabili namin buko is akala ko nga buko yung pala is niyog. Kaya napilitan nga akong lumabas para nga ipalit yung nabili ko at buti na nga lang pumayag si ate na ipalit nga namin. At buti pa nga rin, meron pa nga rin akong naabutan na buko. At eto nga, sinimulan ko na nga rin agad itong ang aming buko salad. Makikita nyo nga ibang klase nga ng Nestle cream yung ginamit ko nga dito. Dahil yung Nestle cream na katulad sa atin, mahirap nga hanapin dito. Hindi lang sa mahirap, mahal din siya. Kaya ito talagang nasa lata na ganun yung ginagamit ko nga ng Nestle cream. Hinalo-halo ko nga mabuti nga rin 'tong Nestle cream dahil nga namumuo siya. Pagkayari kong haluin yung Nestle cream, nilagay ko na nga rin itong condensed milk. Ito ang aking paggawa ng buko salad, tansya-tansya na nga lang siya. Dahil sa totoo lang kapag nga nagluluto ako at gumagawa nga ako ng mga ganito, tansya-tansya lang. Nilagay ko na nga yung condensed is nahalo ko nga lang din siya uli. Para nga masigurado ko talaga na hindi nga magbuo-buo yung Nestle cream. At pagkayari naman nun, nalagay naman ako nitong isang lata ng evaporated milk. At pagkayari kong nilagay itong evaporated milk, is nilagay ko na nga rin nitong mga kaong. Dinamihan ko nga itong kaong dahil nga isa nga ito sa paborito ko dito sa buko salad. At ito nga rin is paborito ko nga rin, kaya din dinamihan ko nga rin itong nata. Mga ganitong ingredients nga sa buko salad is mahirap nang hanapin pagkaalanganin ka ng bumili. Bago ko nga makumpleto itong ingredients ng aking buko salad is 3 store pa nga yung pinuntahan namin. Kaya kailangan talaga pag ganitong magpapasko or may mga okasyon is talagang maagap ka. Dahil tayo nga mga Pilipino, karamihan sa atin, pagka nga Pasko is talaga namang may buko salad. Pagkayari kong ilagay yun is eto naman ang aking fruit cocktail itong nilagay ko. 2 alanganin nga ng kanang fruit cocktail ang nilagay ko nga dito sa aming buko salad. Kaya nga medyo dinamihan ko na nga rin itong buko salad namin dahil pwede naman siyang i-freezer at talaga naman magtatagal. At kung papalarin pa nga at marami pa nga matira, pwede pa nga rin itong ihanda hanggang sa New Year. Naalala ko nga nung mga bata pa kami, tuwing Pasko nga is bihirang-bihira rin naman kami maggawa ng ganitong buko salad. Dahil sa totoo lang, ang hirap talaga ng buhay dati. Pagka nga ganitong Pasko dati sa Pilipinas, basta may ulam lang kami is okay na nga yun. At hindi rin talaga kami naghahanda ng bonggang-bongga. Dahil ang importante naman is basta nga magsama-sama kayong buong pamilya at wala nga kayong mga sakit. At eto nga, pagkayari ko nga i-ready yung aming buko salad, is eto naman yung aming chicken wings ang imamarinate ko. Simple lang din naman itong pagmamarinate ko nitong chicken wings. Sinadyan ko nga lang siya ng pati. Kaya rin naman, lalagyan ko nga lang din siya ng paminta at saka nga ng garlic powder. At nilagyan ko nga lang din to ng 1 pirasong itlog. At pagkayari ko mailagay lahat ng mga ingredients, is eto nga, hahaluin ko lang to. At naghugas na nga ako dyan ng kamay at eto nga, minekos-mekos ko na nga itong mga manok. Mas maganda kasi pagka kamay ang gamit at mas nahahalo mo nga mabuti yung mga ingredient. At para siguradong manuot talaga yung mga pang-marinate mo dun sa chicken. At after nga, kinover ko nga lang din siya at ilalagay ko nga muna siya sa rep. At ito nga mga buko is nung na-defrost na, eto na nga at ilalagay ko na nga siya dun sa nagawa kong salad. Frozen din kasi yung mga nabibili naming buko dito. At hindi ko na nga rin pala napakita, nag-adjust pa nga ako dyan ng lasa. Dahil nung tinikman ko, medyo matamis nga sa kaya naman naglagay pa nga ako dyan ng isang Nestle cream at saka nga ng isang evaporated milk. At dahan-dahan ko nga muna nilagay itong mga buko at dahil nga nag-aalala ako na baka nga umapaw ito. Kaya naman dahan-dahan ko nga lang din siyang hinalo. At nung nasigurado ko nga na nahalo ko na lahat at nalubog ko na lahat ng buko. At ito nga, nilipat ko na nga siya sa kanyang container. Para nga mapalamig na dahil nga itong panganay ko is nag-aantay na nga rin siya nito. At maya-maya nga lang naka-receive ako ng message dito nga sa aming kumare na ang sabi nga pick upin na nga daw namin itong mga regalo ng mga bata. Kaya naman nga itong mga anak ko at eto nga mga masaya na naman. Ito nga si Ate Luis super excited nga sa Pasko. Maya't maya nga nagtatanong ako ilang days na nga lang daw pa bago magpasko. At hindi nga lang regalo ang pitpit nila, ito nga meron pang ang padala na buko pandan. At eto nga, kita nyo naman, nag-uumapaw nga itong mga regalo nila dito sa may ilalim ng Christmas tree. Kaya naman itong mga anak ko is di nga mapakali at tanong ng tanong kung kailan sila mag-open ng gift. At sinasabi ko nga sa inyo, hindi naman ako sobrang busy ngayong araw. Pagkayari nga nun, eto naman nga, lulutuin ko na nga yung sauce ng spaghetti. Inagahan ko nga rin yung luto nito dahil nga si Dudong is may pasok nga siya mamayang gabi.
Yes, tama po yung narinig nyo dahil dito nga sa Canada, kahit nga Pasko, may pasok nga. Pero meron din naman mga company dito na nag-i-stop nga sila ng operation pagka nga ganitong Pasko. Pero si Dudu nga dahil sa site nga siya nagtatrabaho, wala nga mga ganun. Diretso pa rin yung pasok nila kahit nga ganitong Pasko at kahit nga bagong taon. Kaya nga dinagahan ko na yung pagluluto dahil nga wala akong katulong at siya nga ay panggabi. Para nga din yung mabaon niya, yun nga din yung kakainin namin mamaya Noche Buena. At balik na nga tayo dito sa niluluto natin na spaghetti. Bali, ginisa ko nga lang din dyan yung giniling at eto nga naglagay na nga rin din ako dyan ng isang lata ng mushroom. Hinalo-halo ko nga lang din yan hanggat sa maluto nga yung mushroom. At pagkatapos naman nilagay ko na nga rin itong mga hotdog. Itong mga hotdog naman is luto na to kaya madali lang itong maluto. Hinalo-halo ko nga lang din kaya rin naman naglagay na nga rin ako nitong banana ketchup. Konti nga lang ako maglagay nitong banana ketchup dahil ayoko naman na maglasa ng ketchup itong aking spaghetti. At pagkatapos nga nilagay ko na nga itong aking spaghetti sauce. Hinalo-halo ko nga lang din ito at pagkayari nga nung kumulo, silagay ko na nga itong aking condensed milk. Kayo ba mga sis, naglalagay rin ba kayo ng condensed milk sa inyong spaghetti? Dahil ako, simula nung natuto ko magluto ng spaghetti, talaga naglalagay ako ng condensed. At yun na nga rin yung ginagamit kong pampatamis dito sa aking spaghetti. Dahil ako at kahit nga yung mga bata, mas gusto namin yung medyo matamis nga yung spaghetti sauce. Ayaw namin nung maasim. At pagkayari nga nun, talagay na nga ako nitong aming cheddar cheese. Yung cheddar cheese na nga lang na gano'n yung ginamit ko dahil yung aming Eden cheese dito, konti na nga lang at gagamitin ko na nga lang yun, pantoppings nga dito sa aming spaghetti. At pagkayari kong maluto yung spaghetti, so ito naman yung pasta na ang aking lulutuin. Nagpainit nga lang din ako dyan ng tubig at nilagyan ko nga lang din ng salt at saka nga ng mantika. At pagkayari nga nagantay lang ako ng 10 to 12 minutes at eto na nga, luto na nga yung aming pasta. Pagka-strain ko nga niya, nilagay ko na nga rin siya dito sa container na paglalagyan ko nga nitong aming spaghetti. Dito ko na nga lang siya nilagay sa malaking Tupperware para naman pag kami natin na nga is diretso na siya sa rep. Yun nga yung mga galawan ng tamad. Pagkalipat ko nga dito sa may Tupperware, naglagay nga lang din ako ng konting mantika para nga hindi siya masyadong magdikit-dikit. At hinalo ko nga lang din siyang mabuti. At si Dudo nga maya-maya nga lang din is nagising na at eto nga ginawa naman nga niya tong aming pang siomai. Niready na nga niya at mamaya nga babalutin na lang namin. At eto na nga, sumapit na nga yung gabi at niready ko na nga yung mga bata para nga kami makapagpa-picture-picture na. Every year nga kahit papano is ginagawa ko nga to para naman every year meron nga kaming picture. At wag na nga kayo mabigla dahil every year nga dadagdagan nga itong mga batang to. At pagkayari nga na mag-picture-picture, eto nga nag-dinner na nga rin kami. Hindi na nga rin namin nantay yung mag-12 dahil nga itong mga bata is nagugutom na. At dahil ang sabi ko nga sa kanila, pagkakain namin is mag-open na sila ng gifts. Kaya naman talaga namang panay-aya ng kumain. At yun lang naman for today's video mga sis. Merry Christmas everyone and Happy New Year. Bye! See you my next one.